Hello people! Magandang araw po. Sorry. Ngayong araw ay mag-unbox tayo at mag-assemble ng isang softbox na 120 cm. Ang brand nito ay Godox AD400 Pro. So ibig sabihin nasa range ito ng medyo magandang quality ng softbox. So ang hinahawakan ko ngayon ito yung karton AD400X Pro. Tama ba ako? AD400 Pro, Godox yan. So pag binili ito ay meron siyang kasamang casing, meron siyang hood, meron charger, kasi ito po ay wireless na, hindi kaya ng dating ginagamit natin na isaksak mo sa 220 every time na magpo-photoshoot ka at medyo masilang pa dahil mataas ang voltahe niya. Bali ito pong light na ito ay LED na yung kanyang steady light at ang kanyang strobe light ay halogen pa rin na gaya ng mga dating brand na multi-blitz, kasi meron tayong multi-blitz na ginagamit. Ngayon, first of all, i-assemble muna natin yung kanyang payong, kasi mukha siyang hindi payong pero payong siya. Kung nakaharap parang mukhang hindi siya payong, pero ito ina-assemble natin ngayon na nakikita nyo sa aking right side ng screen. Ito ay parang payong pa rin na i-assemble. Medyo may kahirapan kaya fast forward ko na lang at nag-attempt tayong ibuka na buka ha. So medyo nasa 80% na ito ng pagbubuo natin ng softbox. Konting tiyaga lang, alam niyo naman ng Pilipino, kahit walang manual, kayang buuin yan. Meron siyang mga magnetic tape sa parteng taas, so hindi siya mahirap i-strength, kaya paigtingin yung kanyang lona, yung material niya. Ngayon, i-attempt natin ito. Pero bago nyo pala ilagay ito, hindi ko na ipakita yung kung paano tanggalin yung kanyang naka-mount na hood. May tatanggalin kasi para may i-mount itong base ng umbrella. Ang kagandahan ng Godox na ito ay pwede rin yung gamitan ng umbrella. Meron siyang mount sa parteng puno niya. Kung halimbawa ay yung gamitin itong softbox, pwede yung gamitin umbrella itong Godox 400. Meron siyang tusok doon, itutusok mo yung umbrella sa mga familiar na gumagamit ng ganon. Pero ang gagawin kasi natin ngayon, gawin natin siyang softbox para sa ganon hindi masyadong maliwanag doon sa pipicturean natin, dahil ang pipicturean natin ay nakadamit na tao ng puti. So kailangan natin magkaroon ng konting shade at soft ang kanyang pagkakuha para sa ganoon hindi magre-reflect masyado yung white na kulay ng damit niya. Kaya softbox ang ginamit natin. Ngayon ay susunod nating ilagay, meron siyang puti ito na na takip para yung strobe light ay hindi didirekta doon sa damit. Dahil puti na gaya ng sinabi ko, magre-reflect siya. Kung hindi siya puti sana, kung colored siya, kahit na i-direct mo, kahit umbrella ang gagamitin mo. Itong hinahawakan ko ngayon ay hindi ito yung ilalagay natin na puti. Sadali inayos yung camera eh. Ngayon, susubukan ko na ilagay sana, pero unahin muna natin na ilagay yung puti. Dahil hindi tayo masyadong katangkaran, ina-adjust natin ng konti yung height. Yun. Sa first, inattempt ko siyang ilagay dahil first time natin itong mag-assemble, so nag-try and error tayo. So hindi siya pwedeng ilagay, kaya hanapin natin yung yung isang material na pantakip. Ang maganda sa material na ito ay korteng payong din siya. Kung ilan yung sulok ng payong na nakikita nyo, 12 yata ito, no? 2, 4, 6, 8, 10 corners. 10 corners din yung damit. Itong material parang siyang material ng payong, so washable siya. Hindi gaya ng mga ordinary lang na yung tawag dyan, yung parang fiber lang. Hindi,
Ito ay tela, so pwede siyang labhan dahil nylon. Kompleto ito sa sa magnetic tape from edge to edge. Kaya makapit siya na kahit hindi na itahi o kay lagyan ng automatic o kay butones. Hindi na kailangan ng gano'n. Magnetic tape lang siya. Pero hindi ko masyadong na perfect na pinaigting dahil softbox naman ito. Okay lang siya. Bale, dalawa po ang tela nito. Kung masyadong maliwanag, dodoblihin nyo siya. Pero hindi ko na inilagay yung isa. Medyo may konting kahirapan ng paglalagay dahil once kasi na nailagay mo na ito, forever na ito, hindi na siya tatanggalin unless mapundi. Pero may warranty naman ito na 2 years. So maniwala tayo na sa 2 years hindi naman ito basta mapupundi dahil minsan once a month or twice a month lang naman natin siyang gamitin. So hindi siya masyadong gamit. So mas mahaba din ang buhay syempre. Saka maganda rito dahil ang temperature sa loob ng office namin ay less than 18 degrees lagi. So hindi siya mainitan na nagpapabilis masira ang isang electronics kung mainit. Ayun, malapit na nating matapos. Deadma lang ang mga dumadaan, wala silang pakialam sa aking mga ginagawa. Meron lang naman, basta dito, no comment, manood lang sila. Total, di naman nila alam kung ano yung ginagawa ko at hindi nila maintindihan kung para saan yan. Dahil nasa production department tayo, may kanya-kanya kaming trabaho. Gaya ko, photographer, designer, sila naman ay sa dealing ng mga produkto na bibilhin, ganon, sukat, specifications, ganon naman ang kanilang section. Tayo naman ay konti lang ang part natin sa kanilang mga job description. So yun, nailagay na natin na ang ating white fabric sa harapan ng reflector. Reflector, sabi ko kasi payong na may foil sa loob, di ba? Medyo mataas, di natin maabot. Okay, napagod yata yung tagalagay. Di naman. Ngayon, isusunod natin yung sinasabi ko kanina ng parang net. Ito naman ay nagpoprotekta sa sa pag-reflect sa iba. Alam nyo kasi ang flash, anumang flash na magre-reflect sa dingding, lalo sa atin wala naman tayong chroma wall. Yung iba kasi naglalagay sila ng itim na pintura sa mga dingding, ganon, o kaya ay dark color sa mga dingding para sa ganon hindi magre-reflect at mangaagaw ng attention yung mga ilaw. So ang purpose nito, direct lang sa pinupuntirya niya ang ilaw na malakas. Kasi malakas ito, 400 watts, imagine. Maliban pa sa control nito. Pero maximum na yung 400 watts. So kung titingalain mo yung 400 watts na bulb, ganun siya kalakas. So ang purpose nito, gaya ng sinabi ko kanina, net ito na malapad, mga almost 2 inches. Yes. Ang purpose nito, kung iilawan kita, halimbawa mag-flash siya, yung side hindi niya makikitang nailawan siya. So it means yung reflection sa dingding hindi apektado yung ating subject. Napakasaya lang siya, parang simple lang yung mga nakikita natin na pictures sa mga magazines, sa mga billboards, pero ito yung mga ginagamit, mga professional na flash. So sa pamamagitan nito, kontrolado yung pumapasok na light sa environment. Hindi naman natin sasabihin na itutok lang sa subject ito dahil kung may tutok lang, magre-reflect naman siya. Pero ito hindi siya magre-reflect dahil softbox nga siya. Na-filter yung ilaw na reflection tapos tatama sa subject. So maganda ang output kahit na yung subject natin ay puti. Okay, tapos na. Kamukha ni Jerry Baha yung nag-vlogs. Thank you very much and have a nice day. Mag-subscribe po kayo at marami pa kayong makikita na i-popost ko na related sa photography.
Thank you very much for watching and goodbye.